umagang ito, today's preaching or today's God's Word or today's message is tomorrow's deadline. Nasa sa'yo yan kung magiging deadline mo yan bukas, kung patanggapin mo yan at mangyari na magiging balita sa iyong sarili kung ipamalita sa kahit sino man. Pag-ibasahan natin yung nandyan sa kawan natin. Yan, Jehovah Rohe o Jehovah Ruah. Iba't iba kasi yung kanyang pronunciation at yung kanyang mga spelling. Si Yahweh ang aking pastor. Bibigyan ko kayo ng mas malalim na pag-iisip. Bilang, ito na lang, huwag na tayong lumayo. Bilang kumilala, mananampalataya kay Jesus, dahil ang Biblia ay binabanggit lagi natin na salita ng Diyos, nagbibigay ng kasiguruhan, nagbibigay ng assurance sa atin, nagbibigay ng kapayapaan, nagbibigay sa atin ng kagalakan sa tuwing tayo ay nakaparinig. Kaya nga binanggit ng Biblia, pinagpala ang mga taong nakikinig at nagsasakatuparan sa salita ng Panginoon. Sa haba ng ating paglalakbay na bilang mga mananampalataya kay Jesus, saan nyo inilalagi o inilalaga o ipinapark yung parkingan? Sa panahon na ito ngayon ang inyong mga kaisipan. Kasi kung saan namamalaki ang isip mo, yun yung lumalabas. Amen. Hindi, tama yun. Kung saan mo nilalagi pinaparking yung kaisipan mo sa panahon na ito ngayon, lalo na itong pandemic, dahil lahat naman tayo, bawat isa sa atin nakakaranas ng mga pagsubok. Yun kasi yung lumalabas sa isip, lumalabas yan sa puso. Lagi ba yan nakaparking sa epekto ng bakuna, kung ikaw ay nagpabakuna, kung ano yung side effect niya, o ikaw naman yung hindi pa nagpabakuna, kung ano yung nangyayari sa'yo? Kasi kung ano yung lagi mong pinapark, yung mga nakakamanghang mga bagay na nangyayari sa daigdig na ito, yun na lang lagi kasi yung talagang may takot na nag-focus kasi yan. Kaysa naman, ipinapark mo lagi sa Diyos na may alam ng lahat. Pinagmulan ng ating buhay. Kaya nga mahalaga na lagi natin itong kinakain, pinapakain yung ating spirito. Yung lagi mong sinasabi sa inyo, the more na mas mataas kasi yung level ng pananampalataya mo sa kung sino yung yan na ating sinasampalataya na, umaangat din yung physical. Pero kapag yung physical ay mas mataas kaysa sa spiritual, babagsak yan. Uulitin ko yung binanggit ko kanina, itong pandemic na ito, rehearsal lang ito, exercise, kaysa mga mas higit pang mangyayari. Lalo na sa atin bilang mga mananampalataya. Pasama ng pasama ang sitwasyon at hindi po yan pabuti ng pabuti. Pero, mayroong mas malalim yan na punto. Jehovah Rohe. Nang ibig sabihin ay si Yahweh ang aking pastor. Dalhin natin, kung bakit ko pa ulit-ulit na binabanggit ito, dahil mahalaga na maiparking natin sa kung sino ang Diyos yung ating isip. Sa kabila ng ating mga pinagdaraanan, sa kabila ng ating sitwasyon. Sabihin na lang natin bilang bansa. Alam naman natin kung hindi naman may kakagaya sa sino man sa atin na ang bansang Pilipinas ay mayroong mga suliranin sitwasyon. Parang tayo na yata yung pinaka-number 1 sa Asia, in terms sa pag-responde sa COVID-19. Well, palakpakan natin ang Panginoon. Number 1 lang naman tayo, pero mayroon niyang sinasabi ng mas malalim para sa atin lahat, lalo na sa atin na nasa simbahan. Hindi na dapat natin pag-awayan yan. Kung number 1 man yan, kung nagpaka-vaccine naman o hindi. Hukayin lang natin yung mas malalim sa kung sino magagawa niya ng Diyos sa kabila ng pandemic. Kaya paulit-ulit kong binabanggit ito, paulit-ulit yung mga salita na sinasabi ko sa inyo, yung salita ng Panginoon, maging kayo Pastor Dudley, yan po ay nagbibigay kasi ng kasiguruhan at assurance sa kabila ng sitwasyon. Yahweh, parang may ganito doon sa papanood ko ng mga grupo, yung may stick. Sino yun? Si Ilsa Dayana, may stick ba?
Pero wala siyang kulay, ako may kulay ano. Tama. Jehovah Ruhi, nang ibig sabihin ay si Yahweh ang ating pastol. Pag pinagin kasi na Yahweh, pangalan po yan sa kung sino yung Diyos na ating sinasampalatayan. Pangalan, at pag sinabing pangalan yan, makapangyarihan. Kapag the Lord is my shepherd, parang kasi yung Lord yung title yun eh. Pansinin po ninyo ito. Kung kukuha ka ng passport, hindi naman nila ilalagay na passport gani madarami. Kundi ang ilalagay lang nila yung pangalan kong buo. Kahit sabihin mong reverend ka pa, bishop ka pa, hindi nila ilalagay yung bishop Junior Chavez dyan. Pangalan, yung pinakamahalaga sa lahat, hindi yung title mo. Kaya napakahalaga itong Yahweh na mas lalong sa mga pagtatapos ng buwan ng September, mas lalo nating bigyan ng pinakamalalim na pagkaintindi sa kung sino itong Yahweh na ito na ating tinanggap at sinasampalatayanan sa kabila ng ating sitwasyon. Pero nais ko munang ipaalala sa inyo at buksan ang inyong pong mga kaisipan, mga minamahal kong mga kapatid. Sa patungkol doon sa kung sino yung ating Diyos na sinasampalatayanan. Ano yung karakteristik ng Yahweh na yan? Ano yung karakteristik ng mga tupa? Kung bakit nabanggit na si Yahweh ang ating pastol, hindi ako magkukulang. Bago natin balikan yung awit 23. Hindi na ako yung magpapalayo-layo dahil ito naman yung month of September at ang kulay natin ngayon ay kulay indigo. Pero tingnan ninyo, ang pastol natin bilang mananampalataya ay si Yahweh, ang Diyos. Tayo yung kanyang mga tupa. Pero sa totoong pagpapastol ng mga tupa, diway-way-way, na dimul na tupa, makita tayo, dakkel nga panag-iba. Una-una, mga mangilan-ilan, kung ano ba yung karakteristik ng isang pastol. Ang isang pastol, kapag nag-umpisa na yung umaga, iniiwan niya yung kanyang buong pamilya. Lahat ng nandoon sa pinaka-secure na lugar upang dalhin yung kanyang mga tupa doon sa pastulan. Ibang bakit na? Kaya talaga sa kwan, talumang aldaw na dyan di pastulan, talumang aldaw na ibati na di pamilya na. No, may sama nga Domingo, may sa bulan, iiwan niya talaga yung kanyang pamilya. Ganyan yung pastol sa mga tupa. Pangalawa, yung pastol na yan, alam na niya yung lugar na kanyang pagdadalhan doon sa kanyang mga tupa. Ang munang, na likaw ng iti aminan, sinicure na iti amin, di inuman, dagay ka natupa, di arabon da, di paglinungan da, no agtuntuloy, no kasamulit, pagkapunan da yan, tinasamot ka punong kahoy. Ganon ang isang pastol. Kitaan lang iti aminan. May katlo, ti may isang pastol, dapat isunag kwa, single. Awan ti asawa na wino anak na. Apay, awan iti pakikompromisoan na. No pinanawat na, nalalagay iti iwayway na, awanan ti sabali ng pampanunutan na. Kas tawad niya po Isos, diba? May mesa, lahat. Wala na siyang inintindi hanggang doon sa cross ng Kalbaryo. Pangapat, na po pwede nating makita sa pagiging pastol, iti may isang pastor, lagi at laging hindi nawawaglit yung kanyang paningin, yung kanyang pag-aalaga, yung kanyang pagmamahal doon sa kanyang mga tupa. Apat lang, pero marami pa yan. Tignan naman natin yung mga karakteristik ng mga inaalagaan niyang tupa. Ano niya ngayon natalagita?
nga klase iti pumpaman. Adalan mo iti mabanggit ko? Iti may isang tupa, padata, managbutan. Managbutan iti amin. Iso nga dapat no ada di surutan dan sumur-surong kalatan. Iti may sapay na tupa, term niya, natumang. Nakapoy, yung nakapoy nagpanolog, nakapoy na dumiskarte. Basta lang talaga yun, dyan nilagay kapilalan, datan, uray na kukukulong din natin ang puti kumod ko. Sige lang datan, naging gana nga bahudan tayo ba? Na-secure ko na muna natin na kaya. Niya ba ay nakapoy ni diskarte na. Hindi may isang natupa, no, nalakada lang ako ang may stampede bigla. No, mas marigan na dahil dugsudog-sulong kasi nga hayoban nga manglapa ka niya lang, kung nagtitin na rin na nakita ang matupan, may stampede ka lang dito sa hindi na mo nga dahil dalanan na nga, dumparin na nga, nagwala mo na nga tupa, kasi yan. Di may sabay na tupa, nung nakalikid datan, nakaliktad, anang nakaya dito magdaro. No dikat, kailangan na pakadaran. Kasi yan. Di may sapay na tupa, uray nga kamatupa at nagdakal. Aji kumamat kanya na may salahan na kamutit na asaw. Tumartaray di may isang natupan. Imbis kumamat, pagtik kasi pa. Hanggang kasalangay na kayo daddo mga alagaan na dimuan. Mano, ako ng piaso, ako ng naman, di ba? Dagay tayo tupa, kasjay, tinature ka. Itipay may isang natupahan, ako nga alagaan ti sarili na. Iti may sabay ng tupa, nalakalaan nga sumursurot. Uray sino man sumuro ka nga. Iti may sabay ng tupa, talaga nga wala ang agdip-dipindilaan iti may isang natupa, J. Pastor. Isulaan iti pagdidipendya lang. Napintas, di ba? Kaya ito, sa buhay natin, ewan ko kung merong nabanggit dyan na halintunan tayo ng tupa, di nakapoy diskartina, di makanggag lang iti dagong mga tipsing, may nukangkat, sabali ng dago sa napintas siya, nalalak na nagbig nga makaw-kaw niya. Di na po nga gasan sa sarili na, di na po nga kitaan, di kakatuwa na. Baka dagyan dyan tayo mga espiritu nga dahil. Pero balikan natin ito, Jehovah Ruhi. Nabaybayag gagawin i-recite tayo, halos kalahati na ng taon. Hindi mo pa yung na-memorize na ito, galwat ka na yun, pagpasama. Pansinin ninyo nakapaloob na dito ang lahat ng kahiwagaan. Jehovah Shedkino, our righteousness. Jehovah Rapha, our healer. Jehovah Shammah, the presence of God is always in us. Jehovah Jireh, yung provision ng Panginoon, hindi siya nagkukulang. Jehovah Shalom. Jehovah Ruhi. Jehovah, itong kulay natin na violet, Jehovah Nisi, our victory. Pero pansinin ninyo yung mga nakapaloob dyan na kailangan natin bilang tupa ng Panginoon. Basa. Sino daw yung pastor natin? Kilala ba natin ikaw? Baka tagtalangan naman. Baka yung kuno madamdaman ka rin warga medyo native ka kasi pinuda tinanggag mo ka. Naku, awan yung pastoral. Maminsan kasi tayo Bagamat nagbibigay ng assurance yung salita ng Diyos, hanggang mapagpukaw, ipagdanagan tayo. Lalo na dati ka panahon. Kaya nga, kung bibigyan natin ito ng pansin at yung pinakamalalim na pagkakaintindi base sa ating pananaw sa kung sino ang Diyos natin sinasampalatayanan, naku, mapagtatagumpayan natin yan. Kakabsat, kung ano man yung pinagdadaanan mo, basta ang importante, si Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan, ang ating pastor. Basa. Hindi ako magkukulang. Para kanino ito?
Para kanino itong mensahe nito, hindi ako magkukulang. Para sa atin, pansinin ninyo yung Bible ninyo, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Mano kitawan mo nagtan? Siya ako nagsingkwintan. Mamaya na kiniya ako Diyos, kini Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, bilang aking pastor for 50 years, ginyakay man tinayin na, hindi kahit kailan nagkulang ang Diyos, pero ang tao, tayo na mga kanyang pinapastoran, nagado, pinirpirupot tayo. Nagado! Pinalpas na nagbistira, umpay kaspiko, umpay kascheko. Hindi pagkukulangin ng Diyos kung mayroon ka pang natitirang buhay sa kabila ng pandemya, kahit kailan kapag unawagin mo ito, hindi magkukulang si Yahweh na makapangyarihan Diyos sa kanyang mga anak. Basa. Pinapahimlay niya ako sa lunsod. Sino ang nagpapahimlay? Yahweh. Si Yahweh. Pinapahimlay niya ako. Saan? Siguridad tatakabsat. Ni Yahweh, pinapahimlay niya, naku, nakapadas ka dyan 5-star hotel, mapagigdam, nagbumayag. Nung mabalbalin ni Yahweh mo, nag-ibugsun na sa kadapungan. Nagpinta si Day, itagilan. Kasta niya si Yahweh sa kanyang mga anak, sa kanyang mga inalagaan. Tingnan mo yung katabi mo. Nakita mo na karuwa, kasta ni Yahweh kanya tayo. Pinahihimlay niya ako sa kita ang kakaabay mo, baka gawat mo da. Kasi di na mo ni sundo na ito. Ay, yun ay namurmurat. Napalasin niya kakita din namurmurat. Mas lang ay hanggang nag-object, dito pa lang. May nakita ko kanina, naka-Christmas eh. Nung hanggang naka-Christmas dagay, kasta dito pa lang magbangka. Uri na ba doon titik na? Hindi naka-Christmas nga, dati naka-iisang nga. Makita ko na kung bayad dito pa lang. Naka-iisang ni Christmas, nakakita kayo kasi yan na Christmas. Tapos lang, kanayon na nga isa siman. Apay nung kasi nga tataaming isuta yaw, kung isa nga. Tauray na ka, nadagdag sila na kasi problema. No insuto na rin, ba't ba dati na tao nag-dragsak? Pinahihimlay niya ako. Si Yahweh ang nagpapahimlay, nagdadala sa atin. Basa. At pinaakay niya sa tahimik na batisan. Sino ang nag-aakay? Si Yahweh. Kaya nga ito yung relasyon eh. Relasyon sa Diyos na makapangyarihan. Inaakay niya ako, hindi sa kapahamakan. Inaakay niya tayo, hindi sa kung ano paman. Tahimik. Tahimik. Jehovah Shalom. Shalom. Kumpleto Ricardo ito eh. Sige, para pastor. Basa. Sino nagpapalumbalik ng kalakasan mo? Bakit nangihina tayo? Siyempre naman. Pinapalumbalik, isunay, isubsuble, akay. Isuna tinamarswa, nakitaan nyo, nakitaan tayo kapsat, saan ba galing kasi ang tao? Saan ba galing itong tao na ito kung bakit na-forma? From the dust of the earth, na awan mo tibalyo na, inapakapakan lang natin yan, minsan paggabgabor tayo ay, from the dust of the earth, my God created man. Saan? Sa kanyang wangis. Ibig sabihin niya, talagang pinagsumikapan ng Diyos na gawin. Yung paulit-ulit yung ginagawa eh. Tapos, nung mapormahan niya, ayon sa kanyang wangis, binigyan niya ng buhay. The breath of life. Siya yung pinagmumulan ng buhay natin lahat. At kapag siya yung pinagmumulan ng buhay natin lahat, ibig sabihin niya, nagpapahayag talaga that the Lord is my shepherd. Hindi siya makukulang. Yung kalakasan natin, physically and spiritually, napapagod tayo sa dinamika natin, lalo na kapag nakatutok palagi sa balita.
sa kung ano nang nangyayari sa ating bansang Pilipinas? Naku, kaya kung nga ini-enjoy sa inyo at lagi sinasabi sa inyo, huwag niyong paalalahanin yung West Philippines na yan. Bayanin niyong sila yung mag-alala. Yung mga isda, sabi ko nga doon, wala ni kahit isdang maliit ang nabibingwit dyan. Yung teritoryo ng Pilipinas, para lang yun sa Pilipino. Tandaan niyo yan, exploration yan, nababahala kayo dahil parang walang ginagawa yung ating pamahalaan. Well, no, aramidon ti amin ti Pilipinas, hindi niya may aramidon nga ni Yahweh. At dahil tihambang na ginawa na, kaya lang parang sa interpretasyon natin, hindi sapat. Kasi nga maganda na hindi sapat upang ang Diyos ay ating pagtiwalaan. Maalala niyo yung labanan nila Gideon? Yung labanan nila Gideon, 1:450. Isang tao, may isang bata ni Gideon, iti dapat na nga patayon 450 sa palagay ninyo. Kaya niya yan? Laban mo kadagdago sa nauray sa mapulo. Ganyan na ang Diyos natin. Na maminsan lang kasi iniisip natin na parang bagang wala siyang ginagawa. Kalakasan! Nire-restore niya. Kung napapagod ka, lagi yung sinasabi, may kaman dito, tumbong naman. Dalhin mo sa akin yung inyong suliranin, ang inyong usapin. Umay ka to, come to me. Laging nag-aanyaya ang Diyos na si Yahweh sa atin. Basa. Sino daw yung nagpapatnuway? Si Yahweh sa tamang daan. Bagamat napakarami ngayon yung panlilinlang na nangyayari, pero kapag si Yahweh ang inyong ating naging pastor, tamang daan yung ating nilalakaran, yung ating pananampalataya. Ano man yung mangyari, ano man yung mga susunod na mga problema at suliranin, ang isang pastor dadalhin niya tayo sa tamang daan. Basa. Abay, puputol kayo, basa. May tayo ng pabukutang na lolo, ng makatakduran, ng makasama. Upang kanya, nagbibigay tayo ng karangalan sa pangalan ni Yahweh kapag tayo, ay kinilala natin itong kaya niyang gawin para sa ating lahat. Nagbibigay ng karangalan, Lord, ang buti-buti mo sa kabila ng mga pagsubok namin. Dahil ikaw ay aming kasama at iobasyon. Kailangan tignan lang natin itong mas masigit. Total, mayroon pa naman 2 linggo. Basa. Sino daw yung dadaan? Tayo. Tignan mo yung katabi mo. May mga problema ba yan na halos ikinamatay niya? May mga problema ba yan na talagang nakakalugmok na halos alaw ng magsimba? Tagpo lang na yun, tayo mo. Dumaan man ako sa madilim, iba't ibang klase ng kadiliman yan, iba't ibang klase ng sitwasyon yan, maging sa kamatayan niya, awang di pagbunga, purin niya man data nga barya. Well, mamati tayo nga dati COVID dahil, at simptomas na ubusin mo lang ang kaso. Nang COVID na yan ay nanggagaling din sa hangin, sa kinakain natin, sa iniinom natin. Pero sabi niya, huwag naman manatili yung takot niyo dyan. Tignan niyo naman kung ano yung magagawa ng Yahweh na yan, that the Lord is my shepherd, sa buhay nating lahat. Huwag naman ganyan. Kukunti na nga lang tayo Kukunti na nga lang tayo. Tapos malagas-lagasan. Sino pa yung magpapahayag ng kadakilaan ng Diyos? Awan ipanakbutan, pukpukawan na. Jehovah Shalom. Dahil iba yung kapayapaan na ibinibigay ng mundong ito kaysa kapayapaan ni Yahweh na nasa sayo at nasa sa akin. Bakit? The power, yung espiritu na ibinigay sa atin ng Diyos is the spirit of power. The spirit of love. Yung espiritu ng mapayapang pag-iisip sa kabila ng sitwasyon. Hindi yan takot. Kaya sabi ko sa inyo kanina, saan ninyo lagi pinapark ang kaisipan ninyo? Kasi doon talaga nabubuo yung mga nangyayari sa buhay mo at sa buhay ko. Nung managbubutan ka, inyangin natin maramida.
Yahweh na yan? The Good Shepherd? Sige, basa. Sino daw yung ating kaagapay? Biro mo yan, wala kang katatakutan na anumang klase ng dilubyo pagsubok dahil si Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, manlilikha ng langit at lupa sa pamamagitan ng kanyang salita. Yung mga patay ay nabubuhay, siya yung ating kaagapay. Iba't ibang klase ng napupwede niyang gawin sa atin. Kaya nga nung, di ba, ulitin ko na naman ito, nung naglalayag yung mga disciple, nagkaroon sila ng mga bagyo na kinasusuman. Nakalimutan nila yung nakahilig doon sa may unan, sa likuran ng bangka. Bakit sa palagay ninyo unan, yung kinahiligan ng Panginoon at hindi pader o hindi pan? Kasi yung unan kahit talta-talta data na lambot. Pero kapag bato yan, bukol agad. Kaya sabi ng Panginoon, naku, nagbagkit ipang Mateo, mas lang ay awan ni kadwayo dito eh. Eh yung mga disciple pa naman, nakita na nila yung mga kababalaghan ng Panginoong Isus noon. Pero sa atin wala nakakita, kaya lang binanggit ng Biblia, mapalad ka. Mapalad ang sino mang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya. Nakatipindi namin eh, kung gaano mo kakilala itong Yahweh na ito, na Diyos na nag-iisa. Basa. Tungkod mo at pamalo, aking gabay at sangga. Kaninong tungkod? Tungkod. Yung tungkod nung panahon ng isang pastol, at atikawin na nito eh. Pamalo niya, ay pamalo ka dahil us-usaran na no dahil at dahil ulag minukobra mamang danas dahil alaga ng atupa pamalo at dahil tigre wala nyaman nagsisika dito pa iso dahil panintawin na. Pero yung pamalo at tungkod at dahil tiran na masta nung magmagnada namin na kita dibangin niya nung minsan kikina tungwang tito pa, ang muna lang natin na, hindi may nagpakas ka na eh. Sino kanya tayo katagay? Nga para bagang nahuhulog. Ano man talaga, oral Kristiyano? Biro mo yan, mag-aasawa ka. Ang paligalpas kay klase na. Makakita lang kasi tinagwapo ang oray. Makipagtanong nagdaro sa ato matalaga litante. Kaya anong ginagawa ng pastor? Nung matinagan ng muna, kawitan na. Kaya huwag kayo mag-alala kung masaksaktan kayo makawitan na po Diyos. Pag hindi makipagpagang ka kayo mag-asawa, pagpus mo ka tayo sa nila, trabaho ka tayo. Huwag kayo masaksaktan. Uray na po ako yung nabinta sa lahat. Urayan nyo. Ano pa upawitan na kayo na Diyos, masakit eh. Ang tungkod mo at pamalo. At dati panahon na niya po Jesus parang na ganito. Para lang sa iyo at para sa akin. Aking gabay at sanggalan. Ususaran niya po Diyos na kita amin. Sige. Basa. Wow, Jehovah Jireh. Sa kabila ng pandemic, mayroong salo-salo. Sino yung naghahanda? The Lord will provide for you and for me. Palakpakan na natin ang Panginoon. Para saan? To be a blessing to others. Pinaghahanda mo ako, hindi naman kung sino yung naghahanda sa iyo eh. Si Yahweh ang naghahanda, kapatid. Kaya itong 2021, maalala ninyo, nung unang salita ng Pastor Dudel, ako, na itong 2021 is an open door. Pagbubukas ng iba't ibang oportunidad, yung tayo. Panalangin natin yan, yung sarili mo, yung ginagawa ng Diyos sa'yo.
pagbubukas ka sa kabila ng pandemya. Mayroon pa ba kayong pinagsasalusaluhan ng mga saluyo? Mga malunggay? Ano yun? Naku, ito yung kailangan natin ngayon. Sino nakakakita? Yung naiingit sa inyo. Yung mga naiingit, yung mga hindi man nagpalataya, naku! Sa kabila ng pandemic, Jehovah Jireh, hindi matukulang ang Diyos para sa atin. Palakpakan nga natin, Panginoon. Basa? Sa aking ulo, langis ay binubuhos. Sinong nagbubuhos? Ayan, yung anointing ng Lord. Kaya nga yung sinabi ko kanina, the preaching for today is the headline tomorrow. Kapag ano yung narinig mo na ibinuhos ng Diyos, sa kanyang salita na magpapakata, magpapaalala upang mas lalo natin siyang kilalanin, purihin, sambahin sa kabila ng sitwasyon. Yan ang magbubuhos sa atin. At lubos-lubos to be a blessing to others. Jehovah Jireh pa rin. Basa. Kaninong kabutihan at pag-ibig yan? Si Yahweh. Basa. Sa akin di magkukulang. Aan na tayo na pagkurangan niya ako Diyos. Oray man tayo nung niya di sumarunong ang klase iti dilubyo. When nung sumarunong ang klase na variant niyan, sabi niya, kabutihan pag-ibig mo, Yahweh, di magkukulang. Manoy ni kawin mo, kulang man tatayan. Naranasan mo na bang nagkulang ang Diyos sa iyong buhay? Maniwala ko for 50 years, hindi nakulang ang Diyos sa akin. Bagamat, nung mga kapanahonan na yan ay hindi ko pa tinanggap si Yahweh o kinilala ang Diyos na totoo na yan. Pero ang kasiguruhan ng awit 23 na si Yahweh ang ating pastor, hindi magkukulang. Basa. Habang ako'y nabubuhay, manumpay na pangatawan na itagna po Diyos kanyang sa palagay mo. Dahil may COVID naman. Adupay ka na? Well, yan yung gusto ng Panginoon sa atin, mahabang buhay eh. May experience natin upang maging patuto tayo. Pero sabi niya eh, makakasama ko habang ako'y nabubuhay. Ang tao kasi, bagamat sinusustain na ng Diyos ang lahat for how many years, nakakalimutan nila. Basa. The presence of God, Jehovah Shammah. Kasama natin ang Panginoon. My brothers and sisters in Christ, tapat ang Diyos sa Kanyang salita. Tapat ang Diyos sa Kanyang salita. Kaya ang dapat na manaig sa atin ay hindi takot. Dahil ang Diyos, hawak niya yung future. Hawak niya noon, ngayon at magpakailanman. Ibig sabihin niya, nagbibigay sa atin ng assurance, magpakailanman. Hindi ngayon lang, kundi magpakailanman. Ikaw at ako, yes, inaamin na natin, minsan dumarating yung mga pagkakataon na tayo natatakot ano nang mangyayari. Pero hindi yun yung nais ng Diyos sa atin bilang shepherd natin. Kundi ang buhay natin ay dapat i-enjoy natin ano man yung mangyari. Life of a Christian is to be enjoyed. Hindi yung lagi nakasimango. Kailangan na puportrait sa ating buhay, sa ating mukha, kung sino si Jesus o kung sino si Yahweh nasa atin. Kaya nawa, mga minamahal kong mga kapatid, nakita natin yung karakteristik ng Yahweh na yan, na nag-iisang Diyos, na pinaglikuran ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, at yung karakteristik ng isang tupa.
At nawa yung pagiging tupa natin sa Diyos, ito po ay magsilbing pagpapala lalo na sa panahon. I am with you always hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Nagkukulang pa ba ang Diyos base sa iyong karanasan na yan? Kung sinasabi mo nagkukulang, ibig sabihin na hindi pa sapat at tunay na si Yahweh nga ang iyong pastor. Bakit? Sinabi niyo. Mayroon ka bang mga alalahanin? Mayroon pa tayong mga sitwasyon na halos sinasabi natin, Lord, tagal-tagal ko na nangangalangin, pero bakit ganun? Tandaan mo kapatid, ang pangako ng Diyos ay laging oo. Yung oras ng Panginoon ay lagi natin sa katuparan para sa atin at sa ating bansa. Paano mo ngayon isa sa buhay pag alis mo dito mamaya yung awit 23 na yan? Yung awit 23 na yan, lubos-lubos yung kagalakan ng isang tupang may good shepherd. At dumog tayo namin, tagtraran tayo. Sadyang tunay nga o Diyos na napakabuti mo at napakatapat, at patuloy mong ipinapaintindi sa amin, Lord God, sa inyong mga salita, sa kung sino ka at kung ano yung magagawa mo para sa amin, kung anong magagawa mo, Panginoon, para sa bansa, kung anong magagawa mo, Panginoon, sa aming mga sitwasyon. Tunay nga, Panginoon, Yahweh, our Jehovah, Ikaw ang Alpha at Omega, who is and who was, who is to come, the Almighty God. Our Jehovah Shekinah, the Lord our righteousness, na sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus, sa kanyang pagkabayubay doon sa cross ng Kalbaryo, umagos ang kanyang dugo hanggang doon sa lupa na siyang naghugas sa lahat ng aming mga kasalanan at karumihan. That by His wound we are healed, and by the blood of Jesus Christ, hinugasan niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya po pwede na tayo makalapit doon sa Jehovah Rapha na nagpapagaling physically, spiritually, emotionally, and mentally, Lord. Dahil ang inyong presensya, Jehovah Shammah, is always with us. The presence of the Lord is always with us. Saan man po kami mapadako, saan man po kami talagin. Dahil ito po yung salita mo, Panginoon. At pag ikaw ay sumasa amin, hallelujah, Jehovah Jireh, kahit kailan hindi ka magkukulang. Sa buhay namin, Lord God, sa mga nakaraang buwan, taon, dekada man ang lumipas, yes, hindi ka nagkulang, Panginoon, at sa mga susunod pa. Dahil yan tayo. At kapag natanggap na namin yung pagiging Jehovah Jireh mo, Panginoon, yes, Jehovah Shalom, nagkakaroon ng kapayapaan sa kabila ng pandemic, sa kabila ng sitwasyon. Ibang klase ang kapayapaan na iniiwan mo sa atin, Panginoon. Ibang klase ang kapayapaan na binigay mo sa amin. Kaya salamat, Panginoong Diyos, na sa tuwing kami may kapayapaan, may shalom kami lagi, doon naman namin nararanasan tunay na Ikaw ang aming mabuting pastor. Salamat sa pag-aalaga, pagtutuwid. Salamat sa pagkalinga, pagyakap mo sa amin. Paging na rin sa pagyakap mo sa aming bansa. At kapag ikaw ang aming naging pastor, ibig lamang sabihin, ikaw ang aming Jehovah Nissi, our victory, tagumpay sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, sa lahat ng sitwasyon. Ang nais mo sa amin, Lord God, blessing upon blessing, favor upon favor, healing upon healing, Lord God. Glory to the name of Jesus. At naway matanggap po namin ang mensahe mo sa umaga nito at amin po may sa katiparan, may sa pamuhay, hindi lamang narinig namin ngayon, pero mamaya, ibang pastor na nagpapastor sa amin naman dahil sa kung ano man yung ibinapart namin sa aming mga puso at isip.
Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maintindihan itong aming kapanahonan ng mas malalim, Lord God, na kapahayagan sa kung ano yung sinasabi mo sa amin. Pinukulo sa aming panalangin, sa tayong pangalan ng aming Panginoon Kristo, na aming Panginoon Tagapagligtas, ang lahat ng anak ng Diyos, dahil sabi namin.